Hello guys, this is your Kuya Jun at pag-uusapan natin ang isang loan app or loan application ngayon na napakadaling utangan at kahit madami ka ng utang, pwede ka pa rin dito pero okay nga ba? In connection, pag-uusapan natin ang problema ng isang kababayan natin na tawagin natin si Ma'am Athena at galing ito sa ating community sa TikTok. Malaki yung problema niya dahil nakautang siya sa Peso Here. Confusing, di ba? Nakautang siya pero malaki yung problema niya. Just a quick check. Ang Peso Here ay nasa list of recorded online lending platforms. Ibig sabihin, meron pa rin silang secondary license. So, nagpapautang pa rin sila. Ito ay operated by Superspace PH Lending Incorporated. Ito yung sinabi or ibinahagi ni Ma'am Athena sa atin. Sir, nakatanggap po ako sa Peso Here ng tatlong tag 1,800 pesos. Ngayon po, ang gusto po nila mangyari, babayaran ko po yung tatlong 3,000 plus isang 3,500. Papaano po yan, sir? Hindi ko naman natanggap yan lahat. Tapos may pending pa ako na 3,000 at saka 3,500. I'm not sure kung ano itong pending niya. Stress na po ako. Sabi sa akin ng babae na nakausap ko today, babayaran ko daw ng buo. Wala naman akong natanggap na ganyan kalaki, kundi tatlong tag 1,800 lang po. So, ito naman yung magiging response ko ni Ma'am Athena. Kapag ganito yung nangyayari, ma'am, dapat mag-report tayo sa Securities and Exchange Commission or SEC kasi sila naman yung may hawak talaga dito. Sila yung nagbibigay ng secondary license para makapag-operate nga ang isang OLP, no? Makapagpautang sila. Pwede kayong mag-email sa flcd_complaints.sec.gov.ph. Or mas okay, pwede rin kayong mag-file ng complaint sa imessage.sec.gov.ph, which is yung official SEC ticketing system or portal para sa complaints, inquiries, and reports. I think yan ang suggested talaga nila. Pero ito yung maganda. Based sa mga experiences ng mga kababayan natin, kapag kayo ay nahaharas, especially kung ang pinag-uusapan na natin ngayon ay loan app harassment, pwede rin kayong mag-report sa CICC or Cybercrime Investigation and Coordinating Center ng NBI. Meron silang hotline na 1326 at pwede daw itong tawagan 24/7. So, gamit ang cellphone mo, pwede kang tumawag, i-dial mo lang ang 1326. Hindi siya kukonsumo ng load gaya ng regular call. Pero kailangan mo na may regular load para gagana siya. Kahit siguro 5 to 10 pesos lang. At kahit hating gabi or madaling araw, pwede kang tumawag at mag-respond sa inyo. Based sa mga naibahagi na noong makaraang live ko sa TikTok. So kung hindi mo pa ako na-follow sa TikTok ko, hanapin nyo na ako, Jun Ake, or i-check ang pin comment. Ilalagay ko ang link ng aking TikTok profile. So, ang kailangan ninyong gawin, i-readin nyo muna lahat ng mga evidences. Kunin ninyo yung mga screenshots na panghaharas sa cellphone ninyo. Yung mga text messages nila, yung mga tumatawag sa inyo, ilista ninyo lahat ng mga phone numbers. Kung may nag-email po, screenshot ninyo lahat ng email, pati yung mga Gmail addresses or email addresses na ginagamit nila. Kasi kailangan po yon for tracing purposes. Kailangan din ninyo mag-prepare ng valid ID at selfie kasama ang inyong valid ID. Kailangan din po yon para sa report. Para mabigyan kayo ng ticket number at para ma-process ng maayos yung complaint ninyo. Ang maganda kasi, based sa mga na-share na experiences ng mga ka-community natin, marami sila, after makapag-report, minsan talagang nagtutune down yung panghaharas ng ibang loan app or collector. Kumbaga, hindi na ganun ka-aggressive yung tuno nila. At minsan, may pagkakataon na sasabihin na lang nila
na bayaran na lang daw yung amount na na-receive. I-disregard na yung mga interest rates. Kaya effective pong mag-report sa CICC. So kung kayo ay nakaranas ng loan harassment, huwag kayong manahimik. I-save ninyo ang mga ebidensya at mag-report sa SEC. At kung may cyber harassment, threats, text blasting, or pananakot online, tumawag sa 1326 para ma-report ito sa CICC. I hope nakatulong ang video na ito. I-follow nyo na ako dito sa aking YouTube channel at huwag kalimutang i-check ang aking profile sa TikTok na ilalagay ko sa pin comment. Maraming salamat guys and see you in my next video.